Hello guys! Welcome back to my channel. Welcome to Etikan ni Febs. Isang maganda at mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at huwag po nating kakalimutang magdasal sa Poong May Kapal at magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mga viewers na walang sawang nanonood sa ating vlog at sa mga bagong subscribers po natin. Maraming salamat po. At ganun din naman po sa mga bago pa lamang sa ating YouTube channel. Please don't forget to hit the subscribe notification bell para lagi kayong update sa ating video. So guys, ang vlog na ito ay patungkol na naman po sa ating second batch na siho na ngayon po ay lalagyan po namin ngayon ng marka. Ang second batch naming siho ngayon ay 4 months old na. Kaya ito na rin ang perfect timing para sa paglalagay ng marka. Ang paglalagay ng marka sa itik ay isang malaking tulong kapag kayo ay nag-aalaga ng itik. Lalong-lalo na kapag ang inyong pamamaraan sa pag-aalaga ng itik ay pagala o pagpapastol sa palayan. Dahil kung minsan ng ating mga itik ay hindi maiiwasang maihalo sila sa ibang grupo. Lalong-lalo na kapag ang ereyang iyong pinapastulan ay mayroon ding ibang grupong nagpapastol ng itik. At kung mahalo man sila sa ibang grupo, ay hindi na sila mahirap hanapin dahil sa markang nilagay namin. At kapag mayroon naman kaming nakasabayang mag-iitik, ay pinupuntahan namin ang kanilang kulungan tuwing hapon dahil doon namin makikita o mahahanap ang mga ibang itik na nahalo sa kanilang grupo. Ang ganitong pamamaraan na pagmamarka sa itik ay isang napakalaking tulong kapag ang inyong pamamaraan ng pag-aalaga ng itik ay pagpapastol o pagpapagala sa palayan. At kung walang marka ang iyong itik ay ito na ang iyong umpisa ng iyong pagkalugi. Dahil hindi mo na alam kung may nakahalo ba sa kanila o kung ilan ba ang nakahalo sa ibang mag-iitik dahil hindi mo nga sila nilagyan ng marka. At ito na rin ang umpisa ng iyong pagkalugi at pagkawala ng iyong mga itik. Ang pagmamarka ng itik ay isang malaking tulong dahil dito mo malalaman kung may nawawala ba sa iyong mga itik. At dahil dyan ay may iwasan mo ang pagkawala at pagkalugi sa iyong negosyo. Sa panahon ng pagmamarka ay doon na rin namin binibilang kung ilan ba ang nabuhay. Dahil nga siho namin silang pinalaki, kaya sa panahon ng pagmamarka ay yun din yung panahon na pagbibilang sa kanila. Nung mga siho pala ang ating mga itik, ay meron silang total na bilang na 1,300 o 1,000 na babaeng siho at 300 na lalaking siho. At ngayon, ang total na bilang ng ating mga itik ay nasa 1,000 heads or 896 na babaeng itik at 104 na lalaking itik. Sa pag-aalaga ng siho mula day 1 hanggang 4 months ay hindi natin maiiwasan ang pagkasakit at pagkamatay ng mga itik.
At yan ang dahilan kung bakit may namamatay na mga siho o nababawasan ang ating mga itik kapag sila ay lumaki. So guys, makikita nyo po sa video kung paano namin minamarkahan ang itik. Ganito po kami maglagay ng marka at nilalagay po namin ang marka sa bandang tuka ng itik. Nilagyan namin ng markang 11 sa magkabilang side ng tuka ng itik. Dito po sa amin, ang mga nilalagay po naming marka sa mga itik ay mga numeral number. Meron kaming 1, 2, 3 or yung 5 na V sign, number 6 na V at saka 1, number 6 at yung mga ibang numeral number. Yun lang po ang mabilis na marks na mabilis ang pwedeng imarka sa mga tuka ng itik. Masakit ito para sa mga itik dahil nga sa pinapaswang kanilang mga tuka. Pero after 3 days ay okay na po ang kanilang mga sugat at mabilis lamang po silang gumaling. So guys, hanggang dito na lamang po ang ating video at sana po ay nagustuhan nyo po ang ating topic ngayon patungkol sa paglalagay ng marka sa ating mga itik. Maraming salamat po sa inyong panunood. Please don't forget to hit the subscribe notification bell para lagi kayong update sa ating mga video. At sa muli, ito po ang itikan ni Febs na nagsasabing, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Happy duck farming! Wah, wah. Next. Kita dun ya, mga pangmarka ba yun para maklaro din.